Mapagpalang hapon pong muli sa ating lahat. At bago po tayo tumungo sa ating pag-uusapan sa hapong ito, ay pakinggan niyo po muna ang awit. Mapagpalang hapon, aking kaibigan Netikson. Kamusta na kayo dyan sa Bicol? Pakikamusta ako sa aking inaanak niyan. Tayo po lahat ay yumuko at tutulog sa Diyos, aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami lumalapit at naninikluhod sa iyong kabanal-banalang harapan. Tunay nga po, Ama, na patuloy mo lamang pong siyasatin ang aming mga puso at pagindapatin po ninyo sa inyong kabanal-banalang harapan. Maging ang aming isipan ay patuloy po naming inaalay sa iyo, maging ang aming buhay, O Diyos. Hayaan mo na sa mga oras na to, sa pag-aaral namin ng mga salita, patuloy po kayong magbukas ng puso at isipan ng mga tao na siyang patuloy na manunood at magbibigay ng oras upang pakinggan ang iyong mga salita. Aming Ama, hayaan mo po ukad na patuloy na maramdaman, maranasan ng bawat isa sa amin, O Diyos, ang kapangyarihan mo at ang iyong himala. Inaanyayahan po namin ang Banal na Espiritu na siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw, Ama, ang nakakakita sa lahat ng mga taong nanonood at manunood pa ulit sa mensahe nito. Hayaan mo na ang kapangyarihan mo lamang ang siyang patuloy na kumilos at alisin mo ang lahat ng sagwil at balakid upang makapakinig kami ng maayos na ayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, muli po, yes, amen, hallelujah. Sige, mamaya after nito, ipagpipray natin yan. So, muli po ay naririto tayo upang talakayin at ibahagi ko sa inyo ang mensahe ng Diyos na siyang ipinararating ng Panginoong Hesukristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon po, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ang patungkol po sa ang kalikasan ng pusong hiwalay sa Diyos. Pakinggan po ninyo mabuti ho. Ang topic po natin o ang aking ibabahagi po sa inyo, ang pamagat po ng ating pag-aaralan natin sa hapong ito ay ang kalikasan ng pusong hiwalay sa Diyos. So dito po natin makikita kung ano yung puso, anong klaseng puso na nakikita sa buhay ng isang tao kapag ka ang isang tao ay tunay nga na siya ay hiwalay sa Diyos.
na bagaman sinasabi niya na kilala niya ang Diyos, bagaman sinasabi niya na sinasamba niya ang Diyos, subalit ito po, pakinggan po natin mabuti kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa isang taong, ano pong sabi, kalikasan. Back po tayo, back. Nagkakaroon na naman po ng problema yung ating network, ano po. So, humihina po yung signal, ano po. So, kung ganun pa man ay stay lang po kayo dyan at babalik po tayo. Pero meron naman po tayong nakasave na record at ipopost po natin ito mamaya sa YouTube para ho mapanood nyo ng tuloy-tuloy. Pero pwede po kayong manatili lang po dyan na nanonood sa ating live. Ano po? So muli po ay babalikan natin. Tingnan po natin ang aklat po ng Jeremiah. Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang sabi po rito, the heart is a deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Ang sabi pong gano'n. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito ay mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So yan po yung sinasabi ng Biblia, ano po, sa aklat po ng Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang sabi po, sino daw ang makakaunawa? Ang sabi niya, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Yun yung sinasabi po sa aklat ng Jeremias. Wala na pong lunas ang kabulukan ng puso ng isang tao sapagkat ito nga po ang sabing ganon ay mandaraya. Yun po yung sinasabi niya. Ano po? Subalit tingnan po natin sa kasalukuyan, dahil dito po natin matatagpuan, dito po natin makikita kung papaano nga ang puso ng isang taong hiwalay sa Diyos. Noong mga panahon na nilikha ng Diyos ang tao, ang sabing ganun ay pinili ni Adan at ni Eva na sundin ang pagtukso ng ahas. Kasi di ho ba, nung time na inilagay ng Diyos si Adan sa Garden ng Eden, at nilikha din po niya si Eva at inilagay din po doon sa Garden ng Eden. Subalit, binalaan sila ng Diyos na ang sabi na ni Yahweh ay maaari ninyong kanin ang lahat ng punong bunga, ng punong kahoy sa halamanan maliban lamang sa iisang ito na nasa gitna. So, hindi po binalaan po ng Diyos at hindi po ito pinakakain sa kanila. Subalit dumating yung panahon na ang dyablo ay tumukso at tinukso nga po si Eva. So, bagaman may habili ng Diyos, bagaman merong pinauunawa ang Diyos, merong utos ang Diyos na huwag kainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna, subalit dumating ang dyablo at ano pong sabi, tinukso po si Eva. So anong nangyari? Mas pinili, mas pinaburan ng mga tao, na nilikha ng Diyos, mas pinaburan ang panunukso ng kaaway, mas pinaburan nila ang panunukso ng dyablo kaysa sa habilin, utos at katuruan ng Diyos. Kaya nga nahiwalay ang tao sa Diyos, sapagkat ang tao ay tunay nga na nagkasala at mas pinili nga po niya na sundin kung ano ang panunukso ng dyablo sa kanila. Kaya nga kung titingnan po natin simulat ng ating pagkabata, ay meron na po talaga tayong likas na pagkakasala.
Sapagkat yun yung sinasabi sa aklat ng Jeremias, chapter 17, verse 9, na ang puso ng tao ay mandaraya at wala ng lunas ang kabulukan ito. Subalit makikita po natin ito. Tingnan po natin kasi ang ating tinatalakay ngayon ay ang kalikasan ng isang pusong hiwalay sa Diyos. Tingnan po natin, ano nga bang puso ito na hiwalay sa Diyos? Anong meron? Sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay masasaliksik po natin kung tayo nga ay tunay na sumasampalataya at may takot sa Diyos. Tingnan po natin ang sabi po sa aklat ng Marcos chapter 7 verse 21 hanggang 22. Ano po ang sabi rito? For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. So, yun po yung mga pag-uugali ng tao na hiwalay sa Diyos. Napakasimple po. Ano po? So, kung titingnan po natin pag sinabing sexual o immorality, masyado pong mabigat. Masyado pong karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Sapagkat alam naman po natin ang mga taong immoral na lumalaganap sa ngayon. Subalit ang lahat ng yan, lahat ng mga gumagawa ng pagkakasala, lahat ng mga gumagawa ng kabuktutan ay nasa loob pa rin yan ng simbahan. Nakukuha niyo po? Kaya nga, doon natin makikita. Tunay nga ba? Kaya doon mo maiisip sa loob ng simbahan, kung titingnan po natin, iba't ibang uri ng tao, iba't ibang uri ng pangalan ang naroroon, iba't ibang uri ng mukha ang naroroon. Subalit, iba't ibang puso rin po ang naroroon sa loob ng simbahan. Tandaan natin na tanging ang Diyos lamang ang siyang nakakakita. Subalit, hindi man po natin makikita ito at mapapatunayan ito sa lahat ng kanilang mga kilos, sa lahat ng kanilang mga gawa. Nakukuha niyo po, nauunawaan niyo po. Kasi kung titingnan po natin, noong mga panahon sa aklat po ng Leviticus chapter 20, pag sinabi po na ang isang lalaki ay sumiping sa isang babaeng may asawa, ito po ay ang tinatawag na immoralidad sa Old Testament, sa Matandang Tipan. Ano po ang ginagawa noon noong mga panahon? Ang ginagawa po noon ay dinadala po sa plaza yon at pinagbabato hanggang sa siya ay mamatay. Yun po yung parusa. Subalit ang parusa naman po ngayon ay 6 na taong pagkabilanggo. Kung may ebidensya po. Kasi yun yung tinatawag na concubinage. Ano po? Pero pumapasok po ito sa immoral na buhay. At yung iba't ibang uri ng pagkakasala, lalaki sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae, yun po ang tinatawag na immoralidad. Nakukuha niyo po. Ganon din ang babae. May kinakasama ka na, may asawa ka na, pumapatol ka pa sa iba, tapos kung ano-anong dahilan, tingnan po natin yung sinasabi ng Biblia. Kung ikaw nga ay sumasampalataya sa Diyos. Kasi kung ang isang tao ay sumasampalataya sa Diyos, hindi makikita ang ganong uri ng sitwasyon. Nauunawaan po natin? So, tingnan po natin mabuti. Yung proseso ng pagkakasala ng isang tao noon ay matindi.
Kaya nga, magpasalamat po tayo dahil ang Panginoong Jesucristo ay dumating po sa mundo. Nagkatawang tao, siya po ay nangaral, siya po ay nag-alay ng kanyang buhay para ho sa ating lahat. Kaya nga, pakinggan po nating mabuti. Ano po ba yon? Andun na po yung pagpatay. So, meron pong kriminal, merong mamamatay tao na pumapasok sa simbahan din naman. Nakukuha niyo po? Meron pong magnanakaw na pumapasok din naman po sa simbahan. Nakukuha niyo po? Meron pong, tingnan po natin ha, meron pong punong-puno ng kataasan na naroon din po sa loob ng simbahan. Minsan pa nga ho naglilingkod pa yan nasa loob pa po ng simbahan. Meron naman pong mapanirang puri, mas maraming mapanirang puri na nasa loob ng simbahan. Mga magulang at kapatid, mga kaibigan, unawain natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat kung titingnan po natin, oo nga't sige, sumasamba tayo sa Diyos. Nandoon tayo, naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi ka nga pumapatay. Pero, kung chinichismis mo naman at sinisiraan mo naman ang iyong kapwa, masahol ka pa sa mamamatay tao. Nakuha niyo po? Minsan nakakalungkot, nasa loob ng simbahan, sa halip na ang pakinggan ay yung mensahe na sinasabi sa harapan, hindi yun ang mapakinggan. Bagkus ang patuloy na ginagawa nila ay ang pagchismisan, pagkwentuhan yung taong kakilala nila. Minsan may taong dumaan sa kanila, nakakilala nila, yun ang pagkukwentuhan. Lalo pat kung ang magkatabi sa loob ng simbahan ay magkaututang dila. So nasaan ang tunay mong pananampalataya? Nasaan ang tunay mong sinasabing pagkakilala sa Diyos? Kung ang puso mo naman ay punong-puno ng paninirang puri sa iyong kapwa. Hindi po natin makita. Kaya nga, nais nyo bang makilala ang tunay na puso ng isang tao? Nais nyo bang makilala ang tunay na katauhan ng isang tao? Try natin. Pumasok tayo sa simbahan o kahit na lang sa ating kapitbahay na alam natin na siya ay nananambahan, subalit wala siyang bukang bibig kundi puro mura, buhay ng may buhay ang kinukwento. Ibig sabihin, ang pusong yan ay hiwalay pa rin sa Diyos. Simple. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga, kung titingnan po natin ang sabi, kung punong-puno ka naman ang kataasan, ano po yung envy, yung inggit. Kaya nga, ang magnanakaw at saka ang inggit at ang maninirang puri ay iisa yan Kasi ang magnanakaw, kapag may nais ka sa iyong kapwa at hindi mo makuha ito, inuumit yan. Pero pag inumit mo, hindi niya inisip na yung ginagawang pagnanakaw o pag-uumit nang hindi niyo pag-aari ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Pagkatapos pumapasok kayo sa simbahan, iba't ibang uri ang pagnanakaw, lalo na po sa panahon natin ngayon, laganap po yan. Ang paninirang puri ay iba't iba rin po yan. Sa panahon natin, laganap din po yan sa ngayon. Pero makikita mo yung post niya sa Facebook, puro maka-Diyos. Andyan yung ganito, makikita mo yon. Pero pag sinubaybayan mo ang kanyang buhay, punong-puno siya ng inggit. Punong-puno siya ng paninirang puri sa kanyang puso. Papaano natin masasabi na ang isang tao ay tunay na sumasampalataya sa Diyos? Imaliwanag na sinasabi ng Biblia. Kapag ang isang tao ay punong-puno ng lahat ng uri ng pagkakasala at kasalanan na ginagawa, hiwalay ang kanyang puso sa Diyos. So sa palagay mo kaya, karapat-dapat siya sa Diyos? Sa palagay mo kaya, bawat panalangin niya ay dinidinig ng Diyos? Hindi ho maliwanag sa sinasabi ng banal na kasulatan.
kung papaano po ang isang tao namumuhay na hiwalay sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Kaya nga, tingnan po natin, pag sinabi po kasing ibang kaso, dalawa po ang kaso sa mag-asawa, ano po, yung tinatawag na concubinates, yun po yung sa lalaki. Pag sinabi naman pong adultery ay sa babae po yun. Na noong Old Testament ay pinapatay po yun. Pero ngayon may 6 na taon na pagkabilanggo. So yun yung kaparusahan. Subalit sa harapan ng Diyos ay meron din pong kalalagyan. Kaya doble po ang parusa. So, dapat, kinakailangan, ngayon pa lamang, saliksikin na natin ang ating mga puso. At yung tinatawag na pagkakalat ng kwento na hindi maganda para sa ating kapwa. Dalawang uri po yun. Yung sinasabing chismis, ipauunawa ko po sa inyo. Pag sinabing chismis, kinukwento mo sa iba yung kasiraan ng kapwa mo na hindi naman totoo. Nakuha nyo po. At kung siya man ay sirang-sira, wag nang manggaling sa iyong labi yung paninira sa iyong kapwa. Hayaan mo na siya yung magkalat noon. Kasi talagang magkakalat naman yun. Walang lihim na hindi nabubunyag. Wag lang nawa na mangyari o makita, marinig sa iyong labi sapagkat yun ay isang malaking pagkakasala sa Diyos. Lalo na po doon sa naiinggit. Alam niyo po ba, kaya ka ichinichismis ng iyong kapwa kasi punong-puno ang kanyang puso ng inggit. So kapag ka ang puso ng isang tao ay puno-puno ng inggit sa'yo, kaya kanya sisirain. So, tingnan po ninyo sa spiritual na buhay, kaya niya nagagawa dahil hiwalay siya sa Diyos. Ang puso niya ay walang takot sa Diyos. Kaya niya nagagawa ang sirain ka. Kaya siya nagagawa ang mainggit siya. Kaya siya nakagagawa ng iba't ibang uri ng pagkakasala dahil nga sa siya ay hiwalay sa tunay na Diyos. Siya ay walang tunay na pananampalataya. Ito yung mababaw na pagkakasala eh. Yung inggit, yung chismis, ito yung mababaw na pagkakasala na naging talamak. Ang akala kasi ng tao, tama yung kanyang ginagawa. At nagdadasal naman sila, sabi nila, nasa loob nga ng simbahan, punong-puno ng chismisan eh, nasa loob po ng simbahan yun. So nakikita po ba natin yung ginagawa ng bawat isa? Hindi ho yun ang tunay na sumasampalataya at naniniwala sa Diyos. Tandaan po natin. Subalit anong sabi? Ang kabulukan ng pusong yan ay meron pong solusyon. Kaya nga ang isang tunay na Kristyano, ang isang tunay na sumasampalataya sa Diyos, ay hindi na po makikita ang mga ganong uri ng pagkakasala. Tandaan po natin, meron po tayong kaparusahan. Ang isang chismis ay merong tinatawag na libel, slander, or oral defamation. Nakita ko natin sa batas po natin sa ngayon. Pero nung Old Testament, napakabigat po ng parusa ng Diyos yan. Subalit, dito po tayo maghuhuli. Nais ko pong ipaunawa sa inyo ang mensahe na nais ng Diyos na iparating sa buhay ng bawat isa. Kaya kung yun ipinakita sa inyo, ay yun yung pusong yun ay hiwalay sa Diyos. Ang puso ng taong hiwalay sa Diyos ay yun yung mga pag-uugali na nakikita natin. Ano po, ulitin ko lang po at babalik po patungo na po tayo sa ating huli. Ang puso ng isang taong hiwalay sa Diyos ay ito po. Sa Mark chapter 7 verse 21 hanggang 22. Sapagkat sa loob sa puso ng taong nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay. Mga lunya, mag-imbot at
gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Yun po yung puso ng taong hiwalay sa Diyos. At wala pong Diyos na sinasamba sa kanyang buhay. Yun po ang katotohanan. Kaya kapag ka ang isang tao ay inggit na inggit sa iyo at sinisiraan ka, iluhod mo sa Diyos sapagkat siya ay hiwalay sa Diyos at wala siyang tunay na pagkatakot sa Diyos. Ano pong sabi ng aklat ng Jeremiah? At dito po ako magtatapos. Ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 10, I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Ayan na po, maliwanag na po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Kaya tandaan po natin mga magulang ko't kapatid, lahat ng ginagawa natin dito sa sanlibutan, lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, ang Diyos ang maghihiganti sa kanila, sa iyo. Kung anong ginagawa mo, yun din po ang ipagsusulit mo sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay sinisira ng kapwa mo o sumisira ka ng iyong kapwa, tandaan mo sa tamang panahon, ipagsusulit natin sa Diyos yan. Subalit ang lahat ng ito ay meron pa tayong pagkakataon upang buksan ang ating mga puso at tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating mga buhay. Hayaan natin na ang puso natin ay maging bukas sa salita ng Diyos. Hayaan natin na ang puso natin ay maging bukas sa isang pamumuhay na kung saan ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Upang ang lahat ng galaw ng ating buhay, ang lahat ng laman ng ating mga puso ay naaayon lamang sa kalooban ng Diyos. Ano pong sabi? Si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at puso ng tao. Tandaan natin na wala tayong maililihim sa Kanya. At anong sabi? Sinusubukan niya ang ating mga puso. Ang sabi ng Biblia, ulitin ko, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So, lahat ng ating mga pamumuhay, anong sabing ganon? Ginagantihan po ng Diyos yan. At lahat po ng ating mga ginagawa ay ginagantimpalaan ng Diyos yan. Kung tayo kagaya ngayon, meron po tayong pangangaral ng salita ng Diyos. Nandyan tayo, nakatutok tayo, nagbibigay tayo ng oras upang pakinggan ang kanyang mensahe. Ang Diyos po ang magagantimpala sa kabutihang inyong ginagawa. Bakit? Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay isang bahagi ng paninilbihan natin sa kanila, sa Kanya, sa Diyos na ating sinasamba. Ang pakikipagbahagi po ng gawain ng Diyos ay isa po ito sa ating paninilbihan sa Diyos. Kaya nga po, napakahalaga sa buhay ng isang tao na patuloy nating siyasatin ang ating mga puso. Tandaan natin na kung ano yung lumalabas sa ating labi ay siyang laman, nilalaman ng ating mga puso. Mga magulang ko't kapatid, bigyan natin ng panahon at pagkakataon na ang Diyos ang patuloy na sumiyasat sa ating mga puso at hayaan natin na mamuhay tayo ng naaayon sa Kanyang kalooban. Lahat po tayo ay manalangin.
Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang Diyos na tapat at mabuti. Hayaan mo lamang na patuloy naming ialay sa iyo ang aming mga buhay. Ialay namin po sa iyo, O Diyos, ang aming mga puso. Patuloy lamang po, aming Ama, na ikaw ang siyang kumontrol nito, sapagkat punong-puno kami ng kahinaan at wala po kaming magagawa kung ikaw ay wala sa aming mga buhay. Kaya po, O Diyos, sa mga oras na ito, maraming salamat sa pagkakataon na patuloy mong ipinagkaloob sa amin. Dinadalangin po namin sa iyo, O Lord God, si Ann Agustin na nasa ospital. Salamat po sapagkat ipinagkaloob mo sa kanya ang complete and totally healing, O Lord God. Salamat aming Ama sa kapangyarihan mo, sa himala mo na patuloy na ipinagkaloob mo kay Ann Agustin na siya po ay tunay ng pinagaling mo sa mga oras na to. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat po, O Diyos, sa iyong banal na espiritu na patuloy na nag-iingat at gumagalaw sa buhay ni Ann Agustin. Balutin mo siya ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian at idali mo po sa kanyang physical na katawan ang lakas, O Lord God, ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Maging sa kanyang spiritual na buhay ay patuloy mo rin po siyang tulungan, palaguin, at patuloy na ipagkaloob mo ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Salamat aming Ama sa kalakasan ni Ann Agustin. Salamat aming Diyos na sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo ay patuloy na po niya natanggap ang kalakasang pisikali, ang tunay na kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa iyong kapangyarihan at sa iyong himala. Sa mga oras din pong ito, O Lord God, si Nit Texon ay dinadalangin ko po sa iyo. Ang hinihingi niya, O God, ay maging negative ang kanyang swab test, O Lord God. Samahan mo po siya, tulungan mo po siya, aking Ama, at maging ang discern ng kanyang puso ay patuloy mo pong ipagkaloob na nawa anuman ang eksamen na dumaan po sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan, ay magiging negative po ito, aming Diyos, sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na siyang patuloy na kumikilos at gumagalaw sa buhay ng bawat isang sumasampalataya sa iyo. Kaya aking Ama, maraming salamat na babalutin mo ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian si Nit Texon, O Lord God, upang patuloy po siyang gabayan, patuloy mo po siyang ingatan, aking Ama. At aming Diyos, naririyan po ang lahat ng mga nanood sa iyo, nagbigay ng oras at panahon upang pakinggan ang iyong mensahe. Samahan mo po sila, aming Ama. Hindi ko man mabanggit ng isa-isa ang kanilang mga pangalan. Subalit, O Diyos, ikaw ang Diyos na laging nakakakita sa lahat ng aming mga ginagawa. Patuloy mo silang pagpalain at buksan ang kanilang mga puso. Ipagkaloob mo po sa kanilang mga puso ang kanilang mga kahilingan. Lahat po ng kahilingan nila ay ipagkaloob mo po, aming Diyos. Kung nangangailangan man po ng kagalingan, ay pagalingin mo po sila, aming Ama. Kung nangangailangan man po sila ng financial, hayaan mo na pagpalain mo po sila. Kung nangangailangan po sila, O Diyos, ng kalakasan, palakasin mo po sila, aming Ama. At lahat po ng uri ng kaguluhan ay patuloy mo lamang po silang ilayo, aming Diyos. Lahat ng uri ng sakit at karamdaman, patuloy mo lamang pong ilayo sila, aming Diyos. At ang lahat ng mga nanonood na may negosyo, patuloy mo rin po silang pagpalain, aming Ama. Kaya sa mga oras pong ito, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinasasalamatan at inaangkin po namin ang katugunan sa lahat po ng aming mga kahilingan sa iyo. Salamat po sa iyo, Banal na Espiritu, sa pagkilos mo sa iyong paggalaw. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. At ayan po, meron tayo kanina. Si Jomar Ruilo. Jomar, pagpalain ka ng Diyos. Ang oras at panahon na iyong ibinigay ay gagantimpalaan ng Diyos na mabuti. Sumaiyo ang walang hanggang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Maria Wite, ayan, lahat po ng mga taga-JMA, kapatid, Maricel Buna, God bless, at
Dalangin ko na patuloy pagpalain ng Panginoon ang iyong negosyo. Sister Bibilita Portuguese, pagpalain ka po ng Diyos. Si Alfred, ayan. Si Maria Jessica. At Sister Elsa, nanonood ka, nasa ospital ka ngayon, pero bukas ay lalabas na kayo at magaling na si Ann. Pinagaling na ng Diyos. Muli po, at sa iba pa po na nanonood, at hindi ko napansin ang kanilang pangalan, Net, Texon, Kumare, kapatid, angkinin mo ang kahilingan mo sapagkat ang Diyos ang kasama mo. So, siya ang magbibigay ng kagalingan. O magbibigay ng katungkunan sa lahat ng iyong kahilingan at sa lahat ng iyong mga panalangin. Muli po ay magkita-kita po tayo sa Biyernes sa ating Mighty Prevailing Prayer at mapagpala pong hapon sa ating lahat.